Sa likod ng ingay ng politika, naroon ang isang buhay na piniling manatiling tahimik, ngunit makabuluhan. Ito ang kwento ni Benjamin Bong Duterte, ang yumaong pinakabatang kapatid ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kilalanin ang kanyang buhay, karera, ugnayan sa pamilya at ang mga alaala niyang naiwan hanggang sa kanyang pagpanaw. The Philippine Showbiz List presents Sino si Benjamin Bong Duterte, the late youngest brother of former President Rodrigo Duterte. Benjamin's personal life. Si Benjamin Bong Duterte ay pinakabatang kapatid ni former President Rodrigo Roa Duterte at kaanib ng isa sa pinakakilalang pamilya sa politika ng Pilipinas. Siya nagsilbing councilor ng Davao City noong panahon na ang kanyang nakakatandang kapatid ay mayor. Si Benjamin ang bunso sa 5 magkakapatid. Ipinanganak siya sa pamilyang Duterte sa lungsod ng Davao, bahagi ng isang malaki at impluensyal na angkan na naging aktibo sa public service sa maraming dekada. Sa loob ng maraming taon na natiling medyo private at malayo sa sentro ng publiko si Benjamin kumpara sa kanyang mga kapatid na mas kilala sa politika. Hindi siya naghangad ng malalaking titulo o masinsing atensyon mula sa media. Sa halip, pinili niyang tahimik at mas low-profile na lifestyle. Tulad ng maraming Duterte sa kanyang pamilya, si Benjamin ay kilala sa kanyang mga malalapit na ugnayan sa mga kapatid, pamangkin, mga pinsan, at iba pang malalapit na kamag-anak. Ang pagtatangi niya sa pamilya at ang kanyang kahalagahan bilang isang pagkakatiwalaang kapatid at tiyuhin ay madalas na binibigyang diin sa mga pagunita sa kanya ng kanyang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Benjamin, the quiet but supportive brother. Noong May 2016, lubos na nauunawaan ni Benjamin ang impluensya na maaari niyang magkaroon kapag ang kanyang kapatid ay formal lang nakaupo sa Malacanang. Subalit sinabi niyang mas nais siyang manatiling nasa gilid lamang. Napagtanto niya na ang politika ay hindi para sa kanya matapos magsilbi ng isang termino bilang councilor. Ayon sa kanya, ang kanyang kagustuhan para sa isang private life ay mananatili kahit pa kanyang kapatid ay magiging presidente ng Pilipinas. Inamin ni Benjamin na marami na ang lumalapit sa kanya para humingi ng pabor dahil malapit nang maging pinakamakapangyarihang tao sa bansa ang kanyang kapatid. Gayunpaman, sinabi niyang hindi siya makikialam sa mga gawain ng kanyang kapatid at hayaan niyang asikasuhin ng mga kinauukulan ang mga kahilingang ito. Benjamin's political career. Hindi tulad ng marami sa kanyang mga kamag-anak, hindi naghangad si Benjamin ng mataas na posisyon sa gobyerno o ng isang malawakang public career. Habang ang ilang Duterte ay pumapasok sa tanggapan at tumatakbo para sa mga posisyon sa pamahalaan, si Benjamin ay itinuturing na isa sa mga haligi at likas. Ayon kay Vice President Sara Duterte, malaki ang naging papel ni Benjamin sa 2025 national at local na kampanya, kung saan siya ay tinawag na isang tahimik ngunit malakas na leader sa likod ng tagumpay ng kanilang mga plano. Ang kanyang kilos ay hindi gaano nakikita sa harap ng kamera o sa mga malalaking talumpati, kundi sa paghubog ng mga planong nagbibigay sigla sa kampanya at pagsiguro na ang mga gawain ng pamilya at partido ay tumakbo ng maayos. Inilarawan si Benjamin bilang isang tao na may mahinahong style ng pamumuno. Ang kanyang malikhaing pag-iisip, organisadong paraan ng pagtatrabaho at malalim na pag-unawa sa dynamics ng politika ay ilan sa mga bagay na pinapurihan ng kanyang mga kaalyado at kamag-anak. Benjamin has passed away. Noong February 7, 2026, formal na kinumpirma ang pagpanaw ni Benjamin sa edad na 71 sa lungsod ng Davao. Ang anunsyo ay unang ibinahagi ng kanyang pinsan sa social media at kalaunan ay pinalagaran ng kanyang pamangkin na si Vice President Sara Duterte. Anya, Tio Bong was one of the strengths beneath our wings during the 2025 national and local campaign planning and operations. His quiet leadership will be deeply missed as we look ahead to the 2028 elections. Sa mga pahayag ng pamilya, hindi agad ibinunyag ang eksaktong sanhi ng kanyang kamatayan. Ipinahayag ng pamilya ang pagdanais na igalang ang kanilang privacy at ang kapayapaan ng proseso ng pagluluksa. Gayunpaman, maraming personalidad sa politika ang nagpahayag ng kanilang pakikiramay at paggalang sa kanyang alaala. Ayon sa mga pahayag mula sa mga kaanak at malalapit na kakilala, si Benjamin ay hindi lang isang mahalagang supporter sa kanilang mga kampanya, kundi isa ring mapagmahal at mapaggalingang kapatid at tiyuhin. Tumanggap ang pamilya ng mga mensahe ng pagkikiramay mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang ang mga politiko at mga kasamahan sa kanilang pamilya. Maraming nagpasalamat sa kontribusyon niya sa pagpaplano at koordinasyon ng mga gawain na naging mahalaga sa tagumpay ng kanilang mga layunin noong eleksyon. Tinawag ni Vice President Sara Duterte si Benjamin na campaign manager in heaven bilang magandang paraan upang kilalanin ang kanyang dedikasyon at halaga. Bagamat hindi siya kasing tanyag sa publiko kaysa sa ilang miyembro ng kanyang pamilya, nananatili ang alaala ni Benjamin sa mga puso ng maraming tao na nakilala sa kanyang kabaitan, katatagan at kahinahunan.
Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!